Okay. May I now call on the committee secretary to restate our agenda for this morning and acknowledge the resource persons present today, both physically and virtually. Ma'am Comsec. Good morning, sir. For today's agenda of the Committee on Migrant Workers public hearing is proposed Senate Resolution 1086, resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the enforcement of stricter monitoring measures by the Department of Migrant Workers (SENOA) on overseas Filipino workers to ensure their protection, safety, and well-being, introduced by Senator Tulfo. For today's resource persons, we have from the government agencies, Department of Migrant Workers led by Secretary Hans Leo Kakdak, Undersecretary Bernard Olalia, and Undersecretary Felicitas Bay. From the Overseas Workers Welfare Administration, we have Administrator Arnaldo Ignacio. From the Department of Foreign Affairs, we have Undersecretary Eduardo C. de Vega. From the Department of Labor and Employment, we have Ms. Erika Naisa Agustin. From the Department of Trade and Industry, we have Attorney Marimel Porciuncula. From the National Bureau of Investigation, we have Attorney Raymond Panotes with Dr. Simon Ibert Gazapo. From the Maritime Industry Authority, we have Attorney Marlon Silvestre. From the Bureau of Customs, we have here Mr. Arnaldo Saulong and Attorney Tristan Armando. From the Port of Davao, we also have Attorney Vicente Yutanco and Attorney Giovanni Laines. From the Philippine Postal Corporation, sir, we have virtually present CEO Mr. Luis Carlos. From the private sector, we have from the Associated Maritime Officers and Seamen's Union of the Philippines, Captain Felix Rebustes and Attorney Henry Zamora. From Parola Maritime Agency, in the panel, we have Ms. Rosela Santillan. From the Association of Licensed Manning Agencies, we have Captain Antonio Ladera and Attorney Iris Bagilat. From the Association of Filipino Overseas Workers Incorporated, we have Professor Mario Ferdinand Edralin de la Pasión. We have here some complainants, sir, from Barangay Chairman from San Roque Albay, Mr. Eli Bungalon Bobiles. Together with Nurlito Escota and Jovet De Pilos. We also have here another, sir, complainant, sir, with Miss Sinadap Alip. Sir, from the logistics, we have here to go Attorney Ruel Barba. And the Elitex Logistics Corporation is Christian Joshua Cruz and Jel Mardon. From NYD International Placement Agency, we have Joanna Buyon. That will be all for today, sir. Thank you, Madam Secretary. The reason why I call upon this scheduled hearing, although I'm not feeling well, and as you can see, I have difficulty speaking because of my voice. I just arrived from Dubai and Riyadh, and I did the monitoring myself. I went to the offices of the MWO's Migrant Workers Office doon. At meron po akong nakita mga problema, certain problems and issues that needs to be addressed today. And I spoke to several migrant workers and I've heard a lot of complaints from them and I want it resolved today. But first of all, I'm surprised to see you, Sec Eduardo de Vega here, my friend from the DFA. I thought you're already an ambassador, sir. What happened? Good morning, sir. I'll be assuming in June in Paris. Oh, Until then, okay. unfortunately or fortunately, you'll still see me here. Okay, well, I'm happy to see you. Okay. But anyway, again, We're congratulations. happy to see you, and I sympathize with you because I had your same voice last December. That's all right. But, Okay, you'll get better, sir. thank you. Let's talk about sa Riyadh, and not only Riyadh, but all other embassies or embassies in different countries. Pag merong holiday tayo rito, lahat ng klaseng holiday tayo rito,
ino-observe ng migrant workers offices natin sa abroad. I don't see any problem with that. Game na game ako dyan. However, pag nagkaroon din ng mga holidays doon sa host country, ino-observe din nila. So nagkakaroon sila ng double holiday. So example, sa halimbawa, merong 16 holidays tayo rito na ino-observe. So yung embassy natin sa Riyadh and MW office natin sa Riyadh na merong 18 holidays doon sa bansa na yun, ino-observe na nila. So 18 plus 16 ang kanilang mga holidays. So close sila. Ba't ganon? Di ba? Sayang yon. Sana, i-observe lang nila yung holidays natin na nandito. Yung holidays doon sa abroad, huwag na nila i-observe para makatulog yon, ma-east yung backlog. Dahil halimbawa tulad sa um, Dubai, more than 3 months ang scheduled appointments. 3 months, more than. Bago mo ako yung appointment, makapunta ka sa MW office doon sa Dubai. So can somebody answer me, ba't kinakailangan double holidays? Holiday rito, yung holiday dito sa Pilipinas, in-observe. Pagdating sa abroad, yung holiday doon, in-observe. Sirado yung ating embahada, ating konsulada, lalo na yung ating MW offices. Bakit? May pwedeng sumagot. Is that DFA or the MW? Mr. Chair, good morning po. Glad to see you, sir. Hope you get better, sir. Yun pong, I think nakapag-usap na rin po tayo, sir. Wala po kaming problema sa pag-observe ng Philippine holidays lamang for our crew here. I think we also specifically discussed, sir, yung half days during Fridays, and I've already given instruction na hindi po pwede yung half days during Fridays. And definitely, sir, we are one with you in foregoing with the foreign countries holidays. I think we can all attest din naman, sir, kami ni Admin Arnel, that our people work 24/7 anyway. So okay lang po sa amin, okay lang po sa amin, sir, na kami makapagtrabaho fully, at hindi we will forgo with the host country holidays. The reason why I say we work 24/7 because yung pong sa shelter as well as yung mga operations to help OFWs na kinakailangan ng tulong, halimbawa paghating gabi o ano paman. So ready naman po, we stand ready, Mr. Chair. And if I may say so, Mr. Chair, napakaganda po ng suggestion ninyo. Such a simple suggestion to possibly solve our declag. Admittedly, we have many clients. Dubai is our number 2 post, second to Hong Kong in terms of the most number of personnel, number of client demands, OFW demands in terms of services. So it's a simple suggestion that can possibly resolve yung dami ng taong kailangan naming serbisyohan. Okay, Yusek De Vega. Yes, the DFA rule po is that all posts are allowed 20 legal holidays a year, and they could be the Philippine holidays and a certain number of local holidays. Hindi pwedeng parehong Philippine at saka yung local country kung lagpas 20 days. So hanggang 20 days lang ang legal holidays na kukunin ng posts and ng embassies, and then sinasubmit yan the year before. Now, because of the problem also, na maraming Filipinos can only come to the embassies or consulates on Sundays, for example, day off. We do have some posts na open from Sunday to Thursday. Hong Kong is like that, for example. Korea is like that. But you need the permission of the host government. Now, in the Middle East, they are Sunday to Thursday because of the Islamic week, no? It's Friday is like their Saturday. But UAE converted to Monday to Friday. So that's why we're doing it. Pero UAE po, and you saw that when you were there, sir, because it's Ramadan, I mean, they would like na half day lang yung posts on Friday. But we, of course, have heard from Secretary Kakdak that they will remain open for the public. So, po, it's not combined. Kasi sobra naman kung combined
foreign holidays plus Philippine holiday, eh sobra na yun, no? Tapos meron pa yung vacation leave mo. So, it's 20 days of the year. So let me make it clear from now on, Yusek Agdak, hindi na magkaroon ng double holidays itong ang mga embada natin doon, MW offices natin doon. So, pwede na i-observe lahat ng holidays natin sa Pilipinas. Yung mga holidays doon, i-forgo na. Good. Thank you. Yes, Mr. Chair. Thank you so much, Secretary Katak. And also, wala nang half day kasi nakita mo pagdating ko sa Dubai, init ang ulo ko, ang haba ng pila, and then half day. Sabi ko, ano mangyari? Pagdating ng alas 12, pauwiin ulit sila. Ang tagal na nag-antay sa appointment, and then pauwiin sila dahil hindi na-accommodate, then mag-half day lang sila. Sabi ko, bullshit. Kaya tinawagan kita sa Kadak, and thank you. So, wala nang half day ngayon. Lahat ng mga MW officers sa buong mundo, wala nang half day. Full day sila sa Biyernes. Sir, thank you. Yes, and Sen, as you know, we fully abide with your suggestion. But if I may just come a bit to the defense of our people, ano naman tayo, Sen? In fact, here also in all DMW offices in the country, last client serve principle, so to speak. So, supposedly, wala po tayong pinauuwi. Yung pinakahuling tao na habang nandun pa siya sa opisina, walang uwian ng tao natin at serbisyo, sisilbihan dapat yung pinakahuling taong aalis sa office natin. So last client serve principle. But yes, tama po kayo. We will remain open para mas marami kaming last client serve. Ika nga. Okay, another thing, Secretary Kakdak, sir, wait. Sa Dubai halimbawa, more than 3 months bago makakuha ng appointment ang isang OFW natin para lamang sa tinatawag na contract verification. Pagdating niya doon sa MW office, he or she has to wait no less than 3 hours. FYI lang. And then after na ma-process na siya at turn na niya para doon sa verification, it only takes less than 10 minutes. Now, after mag-antay siya ng 10 minutes, after 10 minutes, papupuntay na naman siya sa isang center doon, sa isang place. And she has to wait for another 3 hours na naman para lamang sa resibo. Hindi ba kabobohan yon? I'm sorry for the word, but pumila ka, nag-appointment ka ng 3 months, nakuha mo na yung appointment after 3 months, and then you waited 3 hours or more, hindi ka pa nakapag-breakfast and lunch pa, tatawid. Pag sa mga regular days, and then, kasi half day nga lang pag sa ano sa Friday. And then pagdating mo dun sa counter, 10 minutes lang or less. Nandun ako eh. I went through the process and observed. After 10 minutes, okay, mag-antay ka doon doon sa labas. May mga silya doon. And that person will have to wait for another 3 hours just for the receipt, just for the OR. Sabi ko, for Christ's sake. Kaya nga, nung nandun ako, sabi ko, ibigay ng resibo right here, right now. Binigay. So, ba't kasi nagpapahaba sila ng proseso? I don't know, hindi ko makuha yung logic doon. So, anyway, yun siguro, Sec, from now on, once na ibigay na yung OR, let them go home. Yes, Huwag yes. na papilahin para intayin pa yung pagkuha sa OR. Yes, yes. Sa ngayon po, we are developing a digitalized process ng contract verification para online nila ito isasagawa, and we hope to roll this out in the next 2-3 months, Mr. Senator. But of course, agree po ako sa inyo, and yung suggestion po ninyo ngayon to be more open, more working hours to be open will resolve the appointments concern. Mr. Senator, can I also ask Undersecretary Felibay, who is in charge of our overseas post, to also chime in to make her response, her comment? Thank you, Secretary Kagdak. Go ahead, Yusek, bye. Good morning, Senator, the Chair. Insofar po as the online submission is concerned, we will implement as what the Secretary has mentioned in the next few months. And we are also on the online verification system. And you mentioned about the payment facility. This is something po that we are also studying, so that the online verification submission and that the online
payment facility will all be integrated. Naintindihan ko po yung sinasabi niyong nakapila ng matagal para lang kumuha ng resibo. But yung process cycle time naman po pag issue ng resibo ay sandali lang. But we appreciate, sir, your recommendations and your observations. On the matter, sir, of the manpower complement, much as we would like to add or have additional organic staff and local hires, we have some limitations because we have to go by the limitations also of the Philippine Consulate General. We have already requested the Consul General for I think 3 times already for additional staff, but we were advised that in the meantime we cannot add staff. Why? Sir, because there's a system or there's a quota for the number of personnel that will be in a certain post. So yun po yung Would include staff sa MWO? Yes, sir, because we are part of the Philippine Embassy or the Philippine Consulate. May total quota po or total number of individuals that will be part of the mission. And whose decision is that, whose policy is that, the host country or our country, our embassy? Sir, it also has to be coordinated or cleared with the host country. Kaya nga, so sa ngayon, ilang staff lang allowed? We have, according to the Philippine Consulate, and also we have written to the DFA that we requested for an additional 2 or 3 staff, but we were informed that this is a matter being studied and to be coordinated with the host country. Kaya nga, ginawa nyo na yun. Tulad ang sa Dubai. Kulang yung tao nyo sa palagay ko. So ba't di natin dagdagan? Sir, meron nga po kaming nakasalang. Kaya nga, Yes. nakasala nga. So kailan nyo pa po yung ni-request at meron ho ba kayong ginagawang follow-up o nakaupo lang at Ay, sir, pinapabayaan? nagpa-follow up po kami. When was that? In fact, sir, after, I think we have the letter received from the DFA that Magbawas na kayo doon sa Yes, sir. embassy. Yung mga tao sa embassy, wala namang ginagawa eh. Mas maraming trabaho sa MWO kasi yun ang punta ng mga OFWs natin eh. Yung sa embassy, wala. Palakad-lakad yung mga tao. Nakaupo na kay aircon. Sir, Kumakain ng with the popcorn man eh. Oh. function of the assistance to Ito national. na, Yusek Eduardo de Vega, ma'am, excuse me. Oh, magbawas na doon sa embassy. Right now, sir, I'm messaging the Consul General Ayun, thank you, sir. na dapat mag-share. Kasi ito po, years ago when we transferred nga, yung aming mga local hires ng consulate or embassies were not extended para pwedeng dun sila sa MWOs because they are part of, included na sila sa quota. But apparently, no, they need more. They need more still. So, yun nga, we will push the consulate to get the approval of the host government or mag-surrender ng kahit na 2 or 3, no? Yung tulad ng hiningi ni Yusek Bay. I'm messaging of course, it's early Thank morning you, sir. there, no? So, we will get it done, sir. Tapos siguro po, baguhin yung proseso, yung sistema kasi nakikita ko saan may mga lapses doon. May pila, mahaba. Tapos pag sa pila, pupunta doon sa isang area na may mga upuan. Mag-aantay siya ng oras. And then, i-interviewin siya. Pagdating sa interview, ay kulang ka ng papeles, kulang ka ng dokumento, balik ka na lang ulit. He or she waited already for hours. Doon sa pila pa lang, 1 oras, pinakamababa, plus here 3 hours, 4 hours. Only to be told nung pag-turn na niya na may kulang kang dokumento, uwi ka muna, sana hindi ba kababuhan yon? Dapat may sistema tayo na doon pa lang sa pila, na screen na. Oy, kulang ka nito, balik ka muna. Hindi yung nakapag-antay ka na ng maraming oras saka ka pababalikin. Nakabobo naman yon. Di ba ma'am? Can we have a system na para maging ayos-ayos naman? Yung Mr. Chair, sa papagkaalam ko po sa proseso, kapag sila ay pinababalik na
They do not start again to go through another process of waiting kapag follow-up submission na lang po ng documentation. No, sir. Nevertheless, I will No, check, sir. Mr. Chair, Ang mangyari, sir, process. he and she has to go to the same process again. Makikipag-appointment na naman sa computer system. And which will take another 3 months. Mr. Chair, rest assured, with the digitalization effort that we are undertaking, it will be faster for an Thank OFW you. to go through the contract verification process. I think I need to say that ito pong mga nagko-contract verification, ito po yung lumilipat ng employer. But for the Or yung most iba sa kanila, sir, At gustong yung umuwi ng mga- at yung Pilipinas. mga first time, opo. Yes po, yes po. Sila ay lumipat ng employer at kailangan nila ngayon umuwi ng Pilipinas. So that kasi kung different employer na po sila at mahirapan po sila in terms of being screened by the BI here. So they need to go through another process of contract verification with us. But I need to say, Mr. Chair, that around 70% of those OFWs who do not need contract verification go through the purely online process already. So sa lagay na yan, Mr. Chair, lumuwag na yung proseso. But nevertheless, I completely agree. There are definitely serious areas of improvement dun sa mga nangangailangan ng contract verification. Kasi yung mismong pagkuha lamang ng clearance, purely online na. Ito na lamang ang bubunuin natin yung mga kailangan ng contract verification and we vow to have a digitalized system within the next 2 months, Mr. Chair. Okay. Sige po, sana iksi-iksiyan po natin yung appointment, yung scheduling. Yes po. Iklian po Sana wag natin. naman pong umabot ng more than 3 months. Diba? Baka pwede yung natin iksiyan. Find a way na mapabilis. Siguro kasama na po dyan, magdagdag tayo ng tao. Pagandahin yung sistema. Kasi yung sistema nyo ngayon bulok. Sobrang bulok. So siguro po sa pila pa lamang, meron na taga-screen Yes. na security guard doon. Siguro local Yes, natin. O tao lang doon taga-screen. Ano bang sadya mo? Contract verification. Titingnan. Ay kulang ka sa requirement na ito. Sir, ma'am. At least hindi na siya nag-antay ng 4 na oras. Doon pa lamang, minuto lang inintay niya. 5-10 minutes. Kulang ba? Opo, balik ka na lang. At since pumila ka na rito, mamarkahan ka na namin doon sa loob na kapag merong isang section doon sa website na doon ka pupunta na para hindi ka na magantay ng 3 months kasi galing ka na dito at kulang na yung inyong dokumento. So kaya hindi ka na kailangan pang umantay ng buwan, ang antay mo na lang araw. So pagbalik mo, meron kang ibang linya. Yun po siguro mapapaiksi yung Yes, scheduling. Mr. Chair, definitely we will speed up the process. Yes, Mr. Chair, we will speed up the process. Thank you, sir. Meron po akong suggestion din. Kasi napapansin ko, nagsabi mismo sa akin yung mga nandoon, 5 o'clock pa lamang, aga pa lang, paalam sila sa kanilang amo at umabot na sila ng 11, 12, yung iba pa. After lunch na raw. Baka pwede tayo maglagay ng libreng kape at saka biscuit man lang. Pampapawi gutom. Baka kaya natin siguro budgetan yun. Pwede ba? Yes, Mr. Chair, we will provide that as well, Mr. Chair. Ako sa action center ko, kaya ko eh. Embahada pa kaya, may budget. Yun, pasali kong pera. Kaya ha? Merienda. Okay, thank you. Yes. Okay, ninunot yan para pwede ko silang balikan. Okay. Now, Ramadan. Of course, kailangan galangin natin yon. That is religious practice na pagdating ng Ramadan, nagpa-fasting yung mga amo. Pero yung mga kasambahay nila na hindi naman Muslim, baka pwedeng huwag na isama sa fasting. Na hindi naman sanay sa fasting. So kung yung amo nag-fasting hanggang gabi, itong ating kasambahay, yung domestic helper ng OFW, na pagod na nga, puyat pa, overwork pa, and then gutom pa. Is there something that we can do? Napakiusapan siguro yung, do we have to go to the host country's government with that? Or
pwede lang siguro agents to agency or DMW or ating DFA na of course ginagalang po namin yung pag-observe ng Ramadan, pero baka pwede yung mga OFW namin doon lang sa kanilang kwarto after makapagtrabaho, kumain na ng biskwit o tinapay, payagan uminom ng tubig. Baka pwede tayong ganon. Yes, yes. Mr. Chair, right now galing lang po ako ng Riyadh at galing din po kami ng Dubai, Mr. Chair. At doon po ay nakipag-usap kami sa mga counterparts namin sa UAE at sa Saudi. At nagbigay na po ng daan muli na makapag-usap tungkol sa kapakanan ng ating mga OFWs, lalo na ng domestic workers sa panahon nga po ng Ramadan. At meron kaming augmentation team na papunta nga po ngayon doon sa panahon ng Ramadan. And yes, the short answer is yes, we are in talks with our counterparts para maibsan yung kalagayan ng OFWs natin sa panahon ng Ramadan. Okay, so thank you, Secretary Kakdak. Madali ka talang kausap, sir, and I really appreciate you. So ngayon, from now on, o sabi mo, pag-uusapan pa lang sana mapabilis tuwing Ramadan, yung mga non-Muslim na mga OFWs natin, payagan naman na hindi mag-fasting, payagan ng kanilang mga amo. Kasi alam naman po natin lahat, napakahirap po ng trabaho ng ating mga OFWs, yung mga domestic helpers lalo na overwork, overwhelmed sila sa trabaho, puyat pa, minsan sobra-sobra ang daming alaga, hindi susunod ng kontrata, which ginagawa naman natin ang paraan yan. And then, gugutumin mo pa. And then, pwede ba pakiusapan din natin po yung ating mga amo na wag naman ipakain tira-tira. Fasting na nga. Totoo po ito. Ang dami kong nakausap. Ginutom ng ating OFW. Pagkatapos, yung kinain ng mga amo sa fasting nila, yun yung ibibigay mismo sa ating mga OFW. Hindi po ba na-monitor yun? OWA and yung totoo po yun. Kasi ang sinasabi ng amo, ba't pa kami bibili ng pagkain para sa inyo? Nag-fasting kami, kung ano yung nakinain namin, yung kakainin nyo. O sa anak, sabay-sabay tayo sa mesa. Hindi, diyan ka muna OFW, tapos kaming kumain. O ito yung tira namin. Ang pangit naman yan. Baka po natin sabihin na Exactly, Mr. Chair. Precisely, yan nga po. sa mga Muslim na mga OFWs natin. Yan po ang mga pinag-uusapan namin with our counterparts in Saudi Arabia and the rest of the Gulf states, UAE, yung kapakanan ng mga OFWs. Kaya nga po ako nagtungo rin doon at magtutungo po muli ako. There will be another round of visits very soon in the Gulf states. Diyan po kami nakafocus. So yes po, we will continue to campaign and advocate for the welfare for OFWs, lalo nga ho sa panahon ng Ramadan. Tama po kayo, nakaabang po kami dyan kasi may high incidence talaga ng mga tinatawag na runaways o umaalis sa kanilang mga employer sa panahon ng Ramadan precisely because of the situations that you have described, Mr. Chair. So our people stand ready to assist them and of course to talk to the host governments about this matter. Yes, that's right. Thank you. At nabanggit mo yan. Tama nga naman, isa sa mga reklamo na tanggap ko. Marami during Ramadan ay lumalayas yung ating mga OFWs because hindi nila matiis yung sinabi ko na gutom ka na, pagod ka na, overwhelmed ka na sa work, gutom ka pa, pagagalitan ka pa talaga. Ang resulta, yung ating OFWs ay lalayas, tatakas. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs, gagantihan. Tumakas yan dahil nagnakaw. Kukulong pa yung OFWs natin. Aping-aping nga, kinulong pa. So mataas ang insidente ng pagkakakulong ng ating mga OFWs doon because of theft na napagbintangan lang. Yun siguro monitor din po, sir. I think sa Riyadh ata to at nag-hire ng local lawyers, Arabo, kaya napapabilis yung proseso. Pero tingnan niyo po yung insidente ng mga OFWs natin na kinakasuhan ng theft. More than 90% of them na nasa kulungan, ginantihan lang po ng amo na wala naman po talagang kasalanan. And I want them released ASAP, sir. Kasi inapi na nga, tapos kinulong pa. Is there a way na makaganti tayo? Parang napakalaki injustice yun. Yes, Mr. Chair. Gantihan natin yung amo nagbintang.
Yes, yes. Tama po kayo. Meron tayong lawyer in charge sa ating aspeto na yan. Round the clock din siya para sa mga nadadala sa presinto o naaresto sa madaling araw or unusual hours at para sila'y pawalan sa preso. At tama po kayo, ginagantihan sila at tiyempo naman yung halaga ng alleged na ninakaw nila, yun yung halaga ng binayad ng employer sa agency. So in other words, gusto lang bawiin ng employer yung binayad niya sa agency at kunyari nagnakaw Alahas yung sasabihin. OFW natin sa parehong halaga na yon. Mm. At kami po rin po yung naghihigpit sa mga recruitment agencies dito. Ako nga po minsan ay nababatikos din ng mga recruitment agency dahil mahigpit daw ako. Dahil we are also taking the recruitment agencies and the foreign recruitment agencies to task about this na tutukan din at tulungan yung mga nakukulong at yung mga employers na tiwali na nag-a-accuse ng ganyang klaseng bagay. Tama po kayo, pwedeng balikan ito. We are So you as a lawyer, anong pwede natin may kaso doon sa mga amo na nagsampa ng maling kaso, gawa-gawang inventong kaso laban sa ating OFW? Mr. Chair, kasi usually ang nangyayari, yung mga runaway natin na workers, tinutulungan natin magsampa ng kaso, halimbawa abusive treatment or violation of Saudi domestic laws. Meron din kasing Saudi domestic worker regulations na dapat humane ang treatment ng worker. So, ginagamit din natin yung batas nila. At doon natin sila po binabalikan. At kaya nga, in most cases, gumaganti yung employer or inuunahan ng employer ng theft o ano paman. So, Mhm. nakatutok tayo doon sa kasong pwedeng isampa ng worker laban sa employer. So nandun po tayo at again we have a lawyer on the ground pushing for these cases to be filed and also to be concluded in favor of our worker. So meron na rin po tayong in-house lawyer that will assist the workers to this effect. So yun po, may legal recourse naman po Mr. Chair. Okay, so sir, I would like to have an accounting of all OFWs na nakakulong ngayon sa iba-ibang jail sa Middle East. And ano po yung status nila? And I'm very, very, of course, interested dun sa mga nakakasuhan sa theft. Kasi like I said, more than 90%, maybe I can say 98% of them na kinasuhan ng theft. Hindi naman talaga nagnakaw yun. Inamin mo naman, ikaw mismo nag-agree na yun ay ginantihan lang ng amo kasi lumayas. But lumayas dahil nga inapi. So, I want an accounting of Yes, Mr. OFWs Chair, we na will have nasa a report on this matter, Mr. Chair. Yeah, and natuwa naman ako, Secretary Kakdak, um, meron tayong isang kababayan, I think this on Riyadh, na nakasuhan ng drugs, pero napakawalan siya dahil yung pala sinetap lang siya. Mabuti na nakakuha tayo ng local na lawyer, Arabo doon, na alam yung sistema doon, legal system, na ipalabas. So sana marami pa tayong mapapalabas ng mga kababayan natin na wrongly accused. Yes, Mr. Chair, meron na pong Prosecuted. napawalang sala. Nung isang dalaw ko sa Dubai, 12 yung nakilala kong napawalang sala sa kaso. At nung huli kong dalaw, may 73-year-old man na 12 years na yung kanyang kaso at finally na-resolba at in fact nakauwi na siya nung isang araw together with his wife. 73 years old siya na OFW. Doon na siya tumanda. So may mga ganun po tayong mga sitwasyon ngayon na we're trying our level best since we inherited the legal assistance program from the DFA about a year ago, Mr. Chair. At in fact, speaking of that, nandun ngayon sa Dubai yung newly installed legal assistance center natin, Mr. Chair. Baka napansin niyo yung parang kabina doon na itinayo sa migrant workers office natin is precisely for that purpose, for legal assistance. Okay, ito pa, sir. Secretary Kakdak. Marami sa iba't ibang MW offices, maraming mga workers doon ay napakasungit. Even while we speak, kung may nakikinig sa mga OFWs ngayon nasa abroad, itatype nila, yes sir, thank you. Turuan sila na huwag maging masungit. Dapat smiling face, dapat magsumigaw. Kasi lahat naman ng OFWs pupunta doon, may problema yon. Kadalasan.
may problema na nga, dadagdagan pa ng problema ang papagalitan, sisigawan. Tapos mabagal, baka pwedeng bilis-bilisan din ang mga tao natin, sir. Of course, Mr. Chair, that is a long-standing directive with our people, civil service regulations, bawal ang masungit mula po nang sa ating dating kalihim Secretary Toots Ople. At of course, nung huli kong dalaw doon, this matter was reiterated. We will not definitely, Mr. Chair, we will not tolerate any personnel who is disrespectful and mistreats in any shape or form, any way possible yung ating mga OFW. Kahit yung maliit lang na bagay na kasungitan, we will not tolerate that, Mr. Chair, and we will gladly accept any complaints and we will act accordingly. We will punish accordingly any of our personnel na nagsusungit po sa ating mga OFWs or mistreat or disrespect our OFWs. Thank you, sir. Ito, sa Dabam, yung shelter, wala raw pagkain. Buti na lang yung pinuntahan ko sa Saudi at saka sa Riyadh, saka sa Dubai. Maraming pagkain. Siguro alam ng taga Riyadh na darating ako kaya pinuno pagkain. Puno pati rep. Kaya nag-surprise visit ako sa Dubai. Okay naman din. Pero itong sa Damam, walang pagkain, sir. Yung shelter. Mr. Chair, ako po'y dumalaw sa Alcobar. Alcobar po yung ating Kailan lang shelter. po ito? Nung huli lang po, maybe a month ago. At Aman. Oh, Ito po, okay naman po 3 yung days ago. inventaryo. Ito po sa 2 days ago, kulang ang supply ng pagkain. Papacheck po natin, Mr. Chair, but Mr. Chair, alam niyo naman ako, I will admit kung may pagkukulang kami, but food supplies is one area na sa pagkakaalam ko, hindi kami nagkukulang, but of course, we will immediately inspect the premises. Usually, nagkakaroon naman kami ng mga conversations with them. Kasi po may mga proper accounting naman po nung supplies that they purchase. But I know for sure sa huling dala ko nakita ko with my own two eyes na in fact nagtayo pa tayo ng isang extra wellness center doon sa Alcobar area. Intersect. Okay. Listen. Meron silang day scheduled for pamalengke. Okay tayo dyan. Lahat naman siguro ng shelter gano'n. However, kunyari ang schedule nila every 1 week on a Monday. Bago dumating yung Monday na pamamalengke, dinagsa ng mga bagong punta sa shelter. Kukulangin ngayon, hindi na abutin ng Monday yun. Dapat, kahit na sabihin natin, every Monday ang pag-resupplying, a few days ago, 2-3 days ago, pag nakita na may mga dagsaan pagdating ng mga gustong pumunta sa shelter, magkaroon ng restocking. Yes, of course, Mr. Chair. Siguro Mr. Chair para mainam, we will do a regular kumbaga supplies and welfare inspection and a report to your office on a periodic basis, perhaps monthly, para we could assure the committee and your office, Mr. Chair, na mainam yung supplies. Sir, wag monthly, sir. Weekly. Sige po, sige po. Depende po sa pagdagsaan. We ng will mga do punta that. sa shelter. We will do that, Mr. Chair. We would gladly do that po. Okay. Pakistan. Yung, okay. Now, let's move on to okay naman yung budget sa mga shelters. Okay, hindi ba Yes po, nagkukulang? yes po. Sa ngayon po, magkano yung budget? Would you have information? Yes, Yusek. Sir, we'll submit to you the budget of our posts in the Middle East and the other posts. But we assure you po na maayos naman po yung aming budget. And on your recommendation, we'll take note of that po on the proper or the management of supplies and other necessities required by the center or by the shelter. I was there last February 2. And after the Global Labor Market Conference, together with the secretary po, I visited the shelter, the female shelter, at maayos naman po yung kalagayan nila.
Kumpleto po yung supplies, even yung mga basic hygiene necessities ng ating mga kababaihan, maliban sa mga pagkain. So, we appreciate po your observation na pag dumagsa yung tao, dadagdagan, and we take note of that po. Okay, maganda yan. Yung pumunta ka at titingnan mo yung mga pagkain. Wag lang po sa pagkain, kuminsan naman doon sa accommodation. And kino-commend ko yung MW office sa Dubai. Ang laking pinagbago compared sa when I went there a couple of years ago. Ang daming pinagbago. In fact, meron pa sila parang library para pwede magbasa-basa yung mga OFWs na nasa shelter. Ang isang observation ko rin, sana maglagay din ng prayer room. Wag lang puro sa Catholic kasi hindi naman lahat Catholic pupunta ron. Kasi tulad sa Dubai, nakita ko, may altar doon, puro ng mga santo. Okay, Catholic din ako. Pero paano naman yung mga Muslim, paano yung mga non-Catholic? Sana meron silang separate room and then on a regular basis, pwedeng pumunta ang pastor, pwedeng pumunta yung pare, kung imam. So, hindi tayo nakasentro lang sa Catholic, sa religion Catholic. Okay? Can we do that? Duly noted, sir. Thank you. Isa pa, again, yung sa Dubai, thank you, ang laki improvement. Sobrang laki improvement. Yung bang dapat magkaroon ng locker ang bawat, sa lahat So sa Dubai, yun yung pinakamagandang model. And then, lahat dapat sa shelter, may mga kanya-kanyang locker sila. Dapat meron din silang mga bihisan sarili. Hindi pwede doon sa isang kwarto, doon sa magpiyas. Magkaroon din silang privacy. Kahit na pare-pareho silang mga babae, give them privacy habang silang bibihis. Yun. Tapos bigyan sila ng mga locker kasi kung minsan may mga balita ako na nawawala ng isang bagay itong isang nasa shelter, nawala ng cellphone, nawala ng kwintas, nawala ng aretes, nawawala. So kung meron sila kanya-kanya silang locker, maiwasan yung pagkakawala ng mga bagay-bagay. So gusto ko maglagay ng locker sa lahat ng shelter. Yes, Mr. Chair, we will do that, Mr. Chair. And then Some tingnan po, shelters have it, but some don't, so we will make it yeah, yung standard. iba meron. Opo, opo. And then yung mga aircon inspection ninyo po kasi sa Middle East country of course pag winter malamig di na kayo aircon. Mga aircon palitan na ako mga 10 years ago na 12 years ago palitan na yung mga aircon para mas malakas ang buga, malakas ang andar. Ayun. Okay ba yun So sir? yes po, yun naman matter na yun ay binabantayan din po yun Chair kasi medyo mahigpit din ho ang host country, halimbawa Saudi regulations on that matter given yung kanilang weather conditions doon. Thank you sir. Thank you sir. Meron pa tayong dalawang topic mamaya seafarers which is of course very important pag-usapan natin. Seafarers missing. Doon muna sa balikbayan boxes. Andito ba ang Bureau of Customs? Do we have Bureau of Customs here? Alright, and then of course the DMW. Marami na akong natatanggap na reklamo na yung OFWs natin nagpadala ng balikbayan box. And then natapos na yung kanyang contract 1 year after, nandun pa rin yung balikbayan boxes niya sa customs. Bakit nagkakaroon? Palagay nyo, who would like to answer? Saan dito nagkakaproblema? Sa pinapadalan ba nila yung tawag nito? Yung Mr. Chair, sisimulan ko lang ho and then Yusek Bernard is also on board on this issue. The issue sa pagkakaunawa po namin, ang malaking problema is katulad po ng mga usual door-to-door services all over the world. Halimbawa sa US o saan pa man kung saan magpapadala yung Pilipino ng box sa kanyang kamag-anak from door meaning yung kanilang bahay sa US halimbawa until sa pupuntahan sa probinsya dito sa Pilipinas sa bahay doon so door to door. Ngayon ang problema Mr. Chair halimbawa kung Saudi o Kuwait ay hindi door to door kundi door which is dun sa bahay ng OFW to warehouse lang ho dito sa Pilipinas. Hindi umaabot dun sa bahay nung pagdadalhan. Pero ang binayaran nung Pilipino sa abroad ay pang door to door. Apparently nagkalokohan between the provider, forwarder dun sa ibang bansa at dito sa ating bansa.
kaya't naiipit sa mga warehouses dito sa Pilipinas at hindi makadiretso dun sa pupuntahan. Meron ho kami mga efforts na tumulong. May ask Yusek Bernard Olalia to elaborate on this, Mr. Chair, with your permission. Thank you, Secretary Kagda. Go ahead, Yusek Olalia, sir. Good morning po, Mr. Chair. At tama po yung paliwanag ni Sec Hans po, no? Mr. Chair, ganito po yan. Meron po tayong tinatawag na consolidator sa abroad. Sa lahat ng lugar kung saan may mga FWs na nagpapadala ng balikbayan boxes, we call them consolidators. Sila po yung foreign freight forwarder. Ngayon, ito pong consolidator na ito, may katuwang po ito, may counterpart dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating deconsolidator, okay? Or local freight forwarder. Yung consolidator, kaya tinawag na consolidator, they are in a business of accepting cargos like balikbayan boxes, tino-consolidate nila sa isang cargo, tapos yung cargo pa na yon ipapadala po sa Pilipinas at tatanggapin ng kanilang counterpart na deconsolidator kung tawagin. Ang problema po, Mr. Chair, maraming scammers Okay. na foreign freight forwarder. Etong mga scammers na ito, tatanggap ng balikbayan boxes, pero hindi naman babayaran yung katuwang na fines or whatever fees na sinisingil po ng ating BOC. So ang nangyayari po, pag hindi binayaran yung fees dito po sa BOC natin, ay hindi po siya maidi-deliver sa mga bahay-bahay kung sino yung consignees, na kung sino po yung mga kamag-anak naman ng ating mga OFWs na nagpadala ng kanilang balikbayan boxes. So ang nangyari po, Mr. Chair, magmula po nung inilapit po ninyo sa aming tanggapan, nagbigay po ng instruction ng aming mahal na secretary na makipag-usap sa BOC, makipag-usap sa DTI, at makipag-usap po doon sa mga tinatawag na forwarders. Kaya kami po ay nagkaroon ng pagpupulong at ang kagandahan po nito, nalaman na po namin yung punot dulo at kinakailangan pong Ano po yung magkaroon. punot dulo? Punot dulo po ng problema, Mr. Chair. Which is, Kinakailangan po magkaroon ng isang accreditation process. Accreditation ng consolidator sa abroad at deconsolidator dito na exclusively for balikbayan boxes cargo handling lamang. Kasi ang nangyayari po, yung balikbayan boxes na isasama sa commercial handling ng cargo. So, ang nangyayari po, pag hindi siya nabayaran dito, fino-forfeit. Ang kawawang balikbayan box ay nagiging subject ng auction. Kaya hindi po dumarating doon sa mga so anong solution niyo po doon, sir? ang solusyon po namin na nakikita, nag-usap na po kami ng BOC, magkakaroon po talaga ng separate accreditation process na kung saan yung balikbayan boxes ng OFWs or overseas Filipinos ay kaiba sa accreditation process ng ordinaryong commercial handling ng cargo po. At para sa akin, siguro, yung member ng OWA at magpapakita ng dokumento na siya talagang OFW o alam mo, OEC, dapat meron siyang special lane para mas mapabilis yung proseso yung pagdating ng kanyang kargamento rito tulad ng balikbayan boxes. So, meron na ba tayong accreditation process? Ginagawa na ba ng BOC? Ang sinabi DTI. po ng aming mahal na secretary, ang balikbayan kasi boxes ay simbolo po ng kahirapan, sacrifices of our OFWs. Thank you. Hindi po siya ordinaryong commercial, hindi po Thank yung you. value ng boxes ang tinitignan natin, yung personal na connection ng ating OFW na ipapadala sa kanilang pamilya. Kaya po nga, unang-una, separate accreditation. Pangalawa, kung pwedeng isubject natin sa compulsory insurance. Pagka nawala, babayaran talaga ito ng insurance company. Yung insurance premium ay dapat bayaran naman nung consolidator at deconsolidator. No cost to the OFW. Pangatlo po, dapat hindi ito sinasubject sa forfeiture. Mm. No? Kung hindi nabayaran yung fines o kaya yung fees dito po sa atin, dapat po hindi siya sinasubject sa auction. Dapat po talaga ito, i-deliver natin doon sa kanilang pamilya po, Mr. Chair. Correct. Okay, so meron bang ginagawa ng accreditation process ang is it DTI supposed to be o BOC para malaman na lahat ng consolidators doon sa abroad at saka deconsolidators dito sa local ay accredited. Ay yung mga hindi accredited, dapat wag payagan magtrabaho, mag-operate and ilalagay sa website ngayon ng DMW na ito hindi accredited, parusahan, whatever, illegal sila para hindi na pupuntahan. Opo po, Mga Mr. Chair, OFW. meron na po kaming standing order, no? Ang aming pong deadline, may deadline actually sa March 17, we have to come up with a joint department order or circular for the accreditation of balikbayan boxes of
of the consolidator and the consolidator subject of the handling of the balikbayan boxes of our At ang OFs. gusto ko rin po, ito sa Bureau of Customs muna. Bureau of Customs, can we allot a special lane for the balikbayan boxes of our OFWs? At gusto ko OFWs lang talaga. And paano natin ma-identify na balikbayan ng OFWs? Yun nga, magpapakita sila na sila yung OWA member. Magpapakita sila ng OEC. Kasi ayaw ko naman na pag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng special lane para sa mga OFWs, lamang supposed to be, may makapag-isip na magnegosyo. Maglagay ng mga smuggled hot items sa mga balikbayan boxes. Ano ba, isang OFW, hindi naman lahat, makapag-isip, ganun pala, may special line na kami, libre. So, magpapadala siya ng 100 boxes every week. Gagawin niya ng negosyo, may sasalo dito. So, dapat meron din siguro quota to ensure na hanggang dito lang pwede may padala, hindi susobra sa kinikita mo. Alam mo, kinikita mo is 25,000 a month ka. So, ito 25,000 a month times 12 yan. O, kung magkano yan, kano nga? Sige, mat nyo nga. 300. So ngayon, pag isang OFWs nagpapadala 1 million a month sa balikbayan boxes, negosyo na yun. Hindi dapat natin payagan din yun. Baka nag-smuggle na. So yun ang ibig sabihin. So Bureau of Customs, is that possible? Give them a special lane para mas mapabilis yung proseso pagpasok ng mga balikbayan boxes, sir? Good morning, Mr. Chair. Actually, the Bureau of Customs has a process that is in place for processing balikbayan boxes. For OFWs? Yes, sir. Kung meron processing na in place as of the present, bakit marami pa ako natatanggap na reklamo, marami pa ako nilalapit sa inyo, mga balikbayan boxes ng mga OFWs na nakatenga lang sa warehouse na sinisingil ng kung magkano, tapos in-auction, tapos butas-butas, at yung mga tsokolate na tunaw na, inabot na ng buwan, etc. Kung meron, bakit? Mr. Chair, yung mga may problema po, ito po yung mga shipments ng mga balikbayan boxes na hindi ho na-clear nung deconsolidator dito sa Pilipinas po. Yun po yung binabanggit ng DMW kanina, sir, na parang yung counterpart nung deconsolidator dito sa Pilipinas hindi nagbigay ng process dito sa Pilipinas po. So yun po yung na-abandon or na-forfeit ng Bureau of Customs. Pero meron na kaming deed of donation na wino-work out with DMW na instead of i-forfeit or i-abandon yung mga balikbayan boxes na nagkakaproblema, i-donate na lang po sa DMW. And yesterday we received the copy of the deed of donation as revised by DMW. We will try to finalize the deed of donation for eventual signing of our principals po, Mr. Chair. So sana wag na tayo makadating dyan sa deed of donation. Doon pa lamang sa stage na advise yung ating mga OFWs kung sino yung mga consolidators na legit, meaning accredited. Para yung mga hindi accredited, huwag nang puntahan. So ngayon, yung mga hindi accredited na deconsolidators dito, mag-isa abroad, sampa ng kaso, pasara, etc. Why don't we do that? Customs. Yes. Yes, sir. Job. So meron ba kayong listahan ng mga consolidators at deconsolidators na hindi accredited sa customs at sa DTI? Meron? May mga deconsolidators na kami na kinasuhan po for various violations. As of now, we have the list of all the accredited deconsolidators po. Yung mga may problema or nag-violate ng mga responsibilities nila as deconsolidators po, pinapasuspend po namin yung accreditation nila. So para hindi na sila Suspended na ba sila? Yes po. Okay. So this is what I need you to do. Doon sa mga consolidators at deconsolidators na nagkakaproblema, give it to DMW. Yes, sir. Tama o DMW, and I want you to closely coordinate with the Bureau of Customs para updated yung ating mga workers, and then sa website din ninyo, ilalagay nyo doon, dito lang kayo pwede magpadala, please lang, etc. para safe yung inyong mga cargo at hindi na magkakaproblema.
Tama po yun, Mr. Chair. Actually, yung pong information na yan ay napakahalaga para malaman po ng mga kababayan po nating OFWs na nagpapadala ng kanilang balikbayan boxes kung sino-sino lang yung lehitimong deconsolidator dito at may counterpart mo na lehitimong consolidator po sa abroad, Mr. Chair. Iulat na rin po namin, Mr. Chair, kasi ang instruction po ng aming secretary, yun pong deed of donation na pinabanggit ng BOC ay naipadala na po ng aming secretary sa BOC for the signature at sa ganon, yung pong 12 containers na nasa Davao ay maumpisahan na po yung distribution. Ito pong 12 containers na nasa Davao, ito po yung magiging subject ng deed of donation, 2,954 balikbayan boxes po ito. No? 48 probinsya po ang pupuntahan po nito na mahigit 2,046 na OFW families ang tatanggap po. No? Habang inaantay po namin yung deed of donation na yan, nakaantapay na po ang ating grupo sa mga regional office natin sa Davao, halimbawa, na tatanggap doon sa mga containers at balikbayan boxes po na ito. Meron na po kaming proseso na inaayos, kinokontak na po ng mga tao natin yung mga individual consignees at inaalam na yung names, addresses at contact numbers at nang sa ganon pagka naayos na po yung deed of donation, matatanggap na po nila yung kanila pong balikbayan boxes. Meantime po, naglabas din po ng alituntunin ng aming mahal na secretary na yung mga tatanggap na ito ay tinawag nating distressed workers at sila po ay entitled sa Action Fund. At binigyan po ni secretary ng initially 10,000, in-increase po niya sa 30,000, kaya po yung mga hindi nakatanggap ng balikbayan boxes ay qualified po na tumanggap ng 30,000 cash bilang pondo po natin sa Action Fund, no? At meron na po tayong nabigyan na 74 na beneficiaries po, Mr. Chair. Okay, tanong ko lang sa DTI and then sa Bureau of Customs. Ang United Arab Emirates, ito yung mga foreign consolidators na blacklisted. Kung are they still blacklisted? What happened to them? What did we do to them? Al Roda Marine Cargo, number 1, City Line Cargo, Dagupan Cargo Packaging Services, Express Link Cargo Services, as Smooth Express, DTI. Thank you, Mr. Senator. Magandang umaga po. Meron ho kaming listahan ng mga accredited freight forwarders and VOCCs. So ngayon po, pinapacheck ko na po, kukunin ko po yung mga pangalan ng mga nabanggit nyo para po ma-check po kung nasa listahan pa rin po ba ng accredited. Ano pong usual ang ginagawa ninyo? Halimbawa, nakita niyo po o na-find out ninyo upon investigation or somebody came to your office and filed a complaint. After na nakita niyo talagang may ginagawang kalokohan, ano pong ginagawa ng DTI? Ang DTI po, nagre-receive po kami ng mga complaints from balikbayan na either hindi na-receive yung balikbayan box, na delay yung pag-deliver ng balikbayan box, or meron pong nawawala sa mga items dun sa kanilang box. Pag nakaka-receive po kami ng complaint, we have to evaluate kung under po ba ng aming jurisdiction. If it's under our jurisdiction po, nagkakandak po kami ng mediation. Tinatawag po namin yung freight forwarder, domestic freight forwarder, and kung sino po yung magre-receive ng balikbayan box na pinadala ng OFW po. Kaya nga po, now, kung nakita niyo po sa ginawa niyong evaluation na may problema talaga itong forwarder na ito, so what do you do? Pagka pwede pong mag-parallel. Halimbawa po, merong complaint. Yung complaint, pwede hong duman ng mediation. Pagka po hindi nag-settle, magiging kaso po siya. Pagka marami po kaming nare-receive na ganong nature ng complaint involving a certain freight forwarder, halimbawa po, we can conduct our own motu proprio investigation din po. And which is after the motu proprio investigation, ano po yung end game? Magpa-file po kami ng formal charge against that freight forwarder. Pwede po kaming mag-impose ng fines po and impose other penalties po as prescribed. How about suspension? Pwede rin po. Hindi pwede, dapat.
yung suspension of the accreditation kung accredited po siya. Kaya nga, dapat they should be suspended or closed na para hindi na sila makapanloko. Kasi kung under investigation sila, sabi nyo, gagawa kayo ng motu proprio investigation, then matik isuspend na yun and then ilalagay nyo sa website ninyo or coordinate with the DMW para maimpormahan yung ating mga OFWs at hindi na sila magtangkilik ng mga company na inimbestigahan ninyo. In fact, while the investigation is in order at nakita nyo napakarami na, sabihin natin more than 10 at iba-ibang tao nagreklamo, that should trigger like you said, investigation, thorough investigation, and right away inform our DMW and OWA para nang sa gayon makapag-ready sila, alam nila kung anong gagawin. Much better kung isuspend you muna for the meantime. Can we do that? And then inform the Bureau of Customs as well. Under our existing laws po, pwede rin po kaming mag-issue ng preliminary orders. Yun. Orders for suspension. Yes po. Bureau of Customs, you follow? Tama ba yun? Pwede? I-suspend natin? Yes po. Sa amin naman po sa Bureau of Customs, kapag may mga violations, particularly pag violations ng CMTA, we suspend their accreditation, yung mga importers namin, even the consolidators. We'll just coordinate with, we'll just get the list of names po na binanggit nyo, Mr. Chair, para i-verify namin po with our concerned division. Okay, yung mga sinususpindi nyo ng mga consolidators, paano po na lalaman na yung pala ay hindi na po nagpaparating ng mga kargamento papasok dito sa atin? Mr. Chair, we verified it with may system po kami kung tinitingnan namin, may mga advance manifest naman po which we can check kung nagpaparating pa ang mga the consolidators na to at kung nagpa-process with the Bureau of Customs. May advance manifest kayo. Okay. Now,